Don Octavio! Nakangiting lumapit si Marcela sa alagang matanda na si Octavio. Nakatanaw ito sa glass wall habang malayo ang tingin. Hinila niya ang silya at umupo sa tabi ng wheelchair kung nasaan ito. Yato ho ang gamot ninyo. Inilapit niya ang lagayan ng gamot. Naroon ang ilang tableta na iinumin ito. Wala bang tumatawag sa telepono? Wala ho. Rinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng mestizo na matanda habang malayo pa rin ang atensyon. Muli niyang inilapit ang gamot. Inumin niyo na ho ito. Kailangan nasa oras ang pag-inom niyo ng gamot. Tingin mo, naaalala ako ng mga anak ko, Marcela. Kumurap ang mga mata niya. Don Octavio? Kalabisan ba ang pagtawag kahit sandali para kumustahin ang ama nila? Umiling-iling si Marcela. May halos 6 na buwan niya ng alaga si Don Octavio, isang bilyonaryo. Nakita niya ito nang minsang mag-deliver ng sariwang mga bulaklak sa mansyon nito. Doon niya nakita ang nag-iisa na matanda at nalaman ang nakakaawa nitong sitwasyon. Kaya nang alukin ang kasambahay nitong si Tetay na maging caregiver ng Don, sa awa ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Dahil ayaw nitong magpaalaga sa nurse, ay tinanggap siya nito. Naging magaan naman ang trabaho niya dahil masasabi niyang mabuti ang kanyang amo. Nasunod ito sa pag-inom ng gamot at sa pagkain. Kaya lang ay palaging malungkot. Gusto niyo ho ba na tawagin ko sila? Sabihin na dumalo sila rito? Pinilig ni Octavio ang ulo at ngumiti ng mapait. Ang pagmamalasakit sa magulang ay hindi hinihingi, lalong hindi inuutos. Nang magbaling ang matanda sa kanya, ay naaninag niya ang mga luha nito. Tila kinurot naman ang kanyang puso. Hinawakan niya ito sa kamay habang pigil-pigil ang luha. Kung ganun, magpalakas ho kayo para silang dalawin niyo at masorpresa sila. Paano kung hindi ko na kaya? Don Octavio, kaya nga ho kayo nainom ng gamot para gumaling. Marcela, hindi na kaya ng katawan ko. Naramdam ko na. Anumang oras, tatawagin na ako ng liwanag. Nanginginig ang mga kamay nito na pinunasan ng tumulong luha sa kulubot na pisngi. Nahahabag niya itong pinagmasdan. Sino ba ang hindi maaantig ang puso? Isang mahinang matanda ang lumalaban sa sakit at nangungulila sa pamilya nito. Don Octavio? Hinawakan niya ang kamay ng Don at pinakatitigan na may ngiti. Nakatingin lang ito sa kanya. Pangako ko ho, nasa tabi niyo lang ako. Pwede niyo rin akong tingnan bilang anak niyo kapag nalulungkot kayo at nangungulila sa kanila. Nababasag niyang dugtong. Doon lang gumiti ang matanda at humawak ng mahigpit sa kamay niya. Naroon pa rin ang mga luha nito sa mga mata. Maraming salamat, Marcela. Hindi mo ko iniwan. Huwag ka mag-alala. Kung mawawala man ako, hindi mo na kailangan mag-alala sa kinabukasan mo. Bilang mabuting tagapag-alaga, gagantimpalaan kita. Don Octavio, hindi ko ho kailangan ng kahit anong gantimpala. Sapat na ho para sa akin na gumaling kayo at makita niyo ang pamilya ninyo. Ang gamot na nasa mesa ay muling inabot ni Marcela. Napatingin doon ang matanda. Sa ngayon, inumin niyo muna ang mga gamot ninyo. Pagkatapos, ihahatid ko kayo sa kwarto niyo para makapagpahinga. Pinagmasda ni Marcela ang nanginginig na kamay ng Don na kunin ang iba't ibang gamot nito. Sinunod niya ang baso ng tubig na ininom nito. Tumayo na siya, nagtungo sa likuran ng wheelchair ng matanda at itinulak ng barahan. Itinabi niya iyon sa kama at inalayan itong makahiga. Sandali pang inayos ni Marcela ang kumot ng Don at pinagmasdan itong pumikit. Marami ng sakit ang iniinda ng matandang bilyonaryo. Idagdag pa ang katandaan nito at lumbay na unti-unting gumugupo rito. Araw-araw niyang nakikita ang paghihirap ng Don at masakit para sa kanya na kahit isang kapamilya ay walang makapitan ng kaawa-awang matanda. Ang alam ko, halos lahat ng pamilya ni Don Octavio nasa Italia na. Nung naghiwalay kasi sila ng asawa niya, hindi nakasunod si Don dahil sa pagiging tutok sa trabaho. Pagkatapos, sumunod doon ang 3 niyang anak at mga apo. Hindi na bumalik dito sa bansa. Galit ba sila kay Don Octavio? Naitanong niya, kasalukuyan silang nasa itaas ng bahay ni Tetay
at naglalakad sa pasilyo nang lumalalim ang gabi. Kahit siguro mga bilyonaryo, katulad natin nagkakaroon ng problema sa pamilya. At kahit makailang beses nagkasakit at sinugod sa ospital si Don Octavio, walang dumalaw sa kanya na kahit isa. Sinubukan niyo bang tumawag sa kahit na sino sa kanila para maipaalam natin ang kalagayan niya? Naku Marcela, ilang beses namin ginawa yun pero wala kaming nakuhang sagot. Huminto sila sa tapat ng cabinet na nasa bungad ng itaas ng hagdan. Naroon ang mga sari-saring lumang litrato. Kinuha ni Marcela ang isang picture frame na kumpleto ang pamilya ng matanda sa ibang bansa. At ito lang ang wala. Sa nakikita niya ay matagal ng tila inabandona ng mga ito ang kanilang amo. Isang buntong hininga ang nagawa niya nang ibalik iyon sa ibabaw. Isang araw, magsisisi sila sa pagpapabaya nila sa sarili nilang ama. Aniya, tama ka. Kung kailan masigit silang kailangan ng matandang malapit ng mamaalam, pinagkait nilang oras at suporta sa kanya. Susubukan ko silang tawagan para kay Don Octavio. Meron pa ba kayong mga numero nila? Sandali, alam ko narito pa yun eh. Binuksan ni Tetay ang ilang drawer at nang makita ang isang maliit at lumang notebook ay inabot iyon sa kanya. Pinagalan niya ang mga mata doon. Lahat ito numero ng pamilya niya? Usisa niya habang pinagmamasdan ang lampas sa 10 numero sa notebook. Yung 3, mga anak at yung iba naman, mga apo. Tumangu-tango si Marcela bago muling tiningnan ang kasambahay. Sinarado niya ang hawak at ngumiti rito. Sa labas lang ako para magandang signal. Sana may sumagot para naman maging masaya si Don Octavio. Ayoko na sanang umasa sa pamilya niya. Pero para kay Don, sana kahit isang apo sumagot sa tawag. Tuluyang lumabas si Marcela ng mansyon pero nababalot naman ng lungkot ang bawat sulok. Ang katahimikan doon ay mas nakadagdag ng bigat sa loob. Sinimulan niyang magtitipa sa hawak na cellphone bago itinapat sa tenga. Hiling niya sana kahit isa may sumagot ng tawag niya. Napapikit si Marcela. Ilang beses niyang sinubukang tawagan ng ilang numero pero wala siyang nakuhang sagot kahit isa. Inis niyang ibinaba ang cellphone. Nang maramdaman ang patak ng ulan ay napatingala siya bago napipilitang pumasok sa loob. Nakaakyat na siya sa itaas ng mapahinto nang marinig ang kalampag mula sa kwarto ng amo. Tensyonado siyang napalingon. Don Octavio! Aniya, mabilis siyang kumilos, tumakbo at nagtungo doon. Humahangos niyang binuksan ang pinto. Lumaki ang mga bata niya nang maabutan na nakahiga na sa sahig ang walang malay na matanda. Don Octavio! Nagmabadali niya itong dinaluhong. Hinarap at agad na itinapat ang tenga sa tapat ng bibig nito. Sunod-sunod siyang napailing. Hindi pwede! Naiiyak niyang sabi. Agad siyang lumingon sa nakabukas na pinto. Tetay! Tulong! Si Don Octavio! Umiiyak siyang humingi ng tulong hanggang sa marinig niya ang mga yabag na palapit. Marcela! Anong nangyari? Kailangan nating dalhin si Don Octavio sa ospital. Ipahanda mong sasakyan. Katulong ang mga kasambahay ay binuhat nila ang matanda. Ibinaba sa hagdan at pinasok sa kotse. Katabi niya sa likod ang walang malay pa rin na doon. Agad na isinakay sa stretcher ang matanda nang makarating sila sa ospital. Nang makarating sa emergency room ay hinarang na sila ng mga nurse. Nababahalang tinanaw ni Marcela muli ang amo at nakita niya ang pagkahulog ng kamay nito. Kumapit kayo Don Octavio. Makikita niyo pang mga anak niyo. Hintayin niyo lang. Gagawin ko ang lahat. Mahina niyang pakiusap. Nakaupo sila ni Tetay sa mahabang silya na nasa labas ng emergency room at parehong nag-aalala. Walang sumagot sa tawag mo sa pamilya ni Don Octavio? Tanong ni Tetay sa kanya. Umiling naman siya. Wala kahit isa. Sinubukan ko ng paulit-ulit. Pero wala. Dismayado siyang umiling. Paano nila malalaman na sinugod ulit natin ang tatay nila sa ospital? Hindi ko rin alam eh. Ang kailangan nating isipin ngayon, sana maging maayos si Don Octavio. Sabay na napatayo sina Marcela at Tetay nang lumabas ang doktor. Sinalubong nila ito. Kayo hubang mga kamag-anak ng pasyente?
Nagkatinginan silang dalawa bago nagmamadaling bumaling si Marcela muli sa doktor. Ako ho ang tagapag-alaga niyo, Dok. Wala ho kasi ang pamilya ng amo namin. Napahinga naman ang kaharap nilang doktor. Ikinalulungkot kong sabihin na wala na ang pasyente. Ano ho? Mahinang tanong ni Marcela nang pumatak ang luha. Napabitaw siya sa pagkakapit ng kamay kay Tetay. Sinubukan namin siyang i-revive pero hindi na siya nakabalik. Nakikiramay kami. Please excuse me. Tuluyan silang iniwan ng doktor. Patuloy sa pagpatak ang luha ng tulalang si Marcela. Wala sa sarili siyang napatingin kay Tetay nang hawakan siya nito sa kamay. Ano gagawin natin, Marcela? Wala na si Don Octavio. Iyak nito. Sinulyapan niya ang emergency room. Mula sa bintana ay tanaw niya na tuluyang tinakpa ng kumot ang walang buhay na matanda. Napapikit siya kasabay ng mas marami pang mga luha. Hindi man niya kadugo ang Don pero buong puso niyang minahal ito at itinuring na parang isang tunay na ama. At ang mas nakadurog ng puso niya ay hindi malang ito nakita ang pamilya sa huling hininga. Tuluyang nakalabas ang labi ni Don Octavio at binurol sa chapel na pagmamay-ari rin ito. Marcela! Nilinga ng nakahalokip-kip na si Marcela ang lumapit na si Tetay. Naroon siya sa harap ng kabaong ng amo. Ano yun, Tetay? Nagtatanong ang mga bisita kung kailan daw ang libing. May ilang araw na nakaburol si Don Octavio. Sinulyapan niya ang amo na namamahinga na sa pagitan ng salamin. Pero wala pang dumarating na pamilya niya. Sana kahit sa huling pagkakataon, makita nila si Don. Darating pa ba sila? Ni hindi nga nila alam na namayapa ng tatay nila eh. Nitong mga nagdaang araw, sinubukan kong tawagan lahat ng numero ng telepono na nakalista. Pero wala pa rin sumasagot ng tawag. Hayaan na natin na magpahinga si Don Octavio. Ang tagal na niya naghihintay sa mga taong walang kasiguraduhan kung darating. Malungkot na tumango si Marcela. Masakit man isipin, pero kung noong nabubuhay ang matanda ay hindi na ito naalala ng pamilya, siguro kahit ngayon na nawala na ito. Tuluyan silang na maalam sa Don ang ilibing ito at kahit na sa ilalim na ng lupa ang kanilang amo, ay wala pa rin kahit na sinong humabol na pamilya rito. Dahan-dahang inilapat ni Marcela ang kamay sa lupa sa tapat kung nasaan ito nakahimlay. Maraming salamat sa kabutihan niyo at patawarin niyo ho ako, Don Octavio. Hindi niyo malang nakita ang pamilya niyo bago niyo ipikit ang mga mata niyo. Pero alam ko magiging maayos kayo at mula riyan sa langit, malaya niyo silang mapagmamasdan. Tumayo siya at pinunasan ng luha ng tabihan si Tetay. Paano na tayo ngayon, Marcela? Iniwan na tayo ni Don Octavio. Magkakahiwalay na rin tayo. Malungkot na sabi nito. Hinawakan niyang kamay ng kasambahay na naging pamilya na at kaibigan. Kailangan natin magpatuloy, Tetay, at sikapin na makahanap ng bagong trabaho. Nang tumalikod, ay nilingon pa ni Marcela ang puntod ng Don. Muli silang bumalik sa mansyon at nag-impake. Nakababa na sila ng hagdan nang matigilan. Naroon, kumatok sa pinto ang isang lalaki. Ngumiti ito at pumasok sa loob. Sino sa inyo ang caregiver ni Don Octavio Serafino? Ako nag-alaga sa kanya. Ngumiti ang lalaki. Lumapit at inabot ang palad sa kanya. Nagtataka niya iyong tinanggap. Ako si Attorney Rico, ang abogado ni Don Octavio. Ikaw si Marcela Abad, tama ba? Ako nga ho. Sagot niya habang nananatiling nagtataka. Sinulya pa na nagpakilalang abogado ang bag na sukbit nila. Aalis kayo? Attorney, wala na pong amo namin na si Don Octavio. Nakarating na sa akin ang balita at ikinalulungkot ko ang nangyari. Kaya ako narito para ipaalam sa inyo ang importanteng bagay. At ikaw ang sadya ko, Marcela. Ako ho? Oo, ikaw. Pwede ba kitang makausap? Kumurap ang mga mata niya bago siya binalingan ng katabing si Tetay. Ayon sa last will and testament ni Don Octavio Serafino, iniiwan niya sa caregiver niyang si Marcela Abad ang lahat ng lupa, properties, mga bahay, negosyo at pera sa iba't ibang bangko na meron siya. Napaawang ang bibig ni Marcela sa narinig. Sinulyapan niya ang dokumento na
inilapag sa mesa at inilapit sa kanya ng abogado. Kinuha niya yon at malikot ang naluluhang mga mata na binasa ang naroon. Malinaw ang kagustuhan ng amo na sa kanya mapunta ang lahat-lahat ng yaman nito. Gusto niyang ikaw ang mag-alaga ng lahat ng naiwan niya. Dahil para sa kanya, ikaw ang nagmalasakit sa kanya na parang isang tunay na anak, Marcela. Tumindig at lumapit ang abogado sa kanya bago nilahad ang kamay. Naguguluhan naman siyang tumayo at tinanggap iyon na may mga luha. Pero attorney, Para sa iyo ang lahat ng naiwan niya. Gantimpala ni Don Octavio sa iyo na dapat mong ingatan at hindi mo na kailangan umalis dito. Dahil kahit ang mansyon na ito ay pagmamay-ari mo na. nang makaalis ang abogado, ay wala pa rin sa loob na napaupo sa sofa si Marcela. Hindi niya alam kung saan itutuon ang mga mata. Hanggang sa maalala niya ang naging huling usapan nila ng matanda. Malungkot siyang napangiti pagkatapos ay tumingala. Maraming salamat, Don Octavio. Pangako, iingatan ko lahat ng ipinagkatiwala ninyo. Ano? Nanlalaki ang mga mata ng hindi makapaniwalang si Tetay matapos niyang sabihin ang lahat. Nakiskisa naman ang magkabilang palad ni Marcela na magkadaupan. Kahit ako, hindi makapaniwala hanggang ngayon, Tetay. Alam ko naman na hindi imposibleng pamanahan ka ni Don Octavio. Hindi ko lang alam na lahat-lahat ay ibibigay niya sa'yo. Tama ka. Bakit niya pinagkakatiwalaan ang tulad kong hindi niya kadugo? Sang-ayon niya. Inabot ni Tetay ang isa niyang kamay. Dahil hindi naman nasusukat ang pagiging pamilya sa dugo, kundi sa pagtanggap. Saksi ako kung paano mo minahal at inalagaan si Don Octavio na parang tunay mong ama. At hindi trabaho ang pagmamalasakit na ibinigay mo. Galing yun sa puso mo, Marcela. Ang totoo, wala naman akong hinihiling na kapalit, Tetay. Mas gusto ko pa rin sana na nandito siya at inaalagaan ko. Siguradong maayos na ngayon si Don Octavio. Huwag ka na mag-alala. Lumibot ang mga mata ni Marcela sa loob ng malaki at mataas na mansyon. Hindi na tayo aalis ng bahay na to, Tetay. Ibig sabihin, hindi mo kami palalayasin, Doña Anong Doña? Ang lahat ng naiwan ni Don Octavio ay sa kanya pa rin, kaya tayong mag-iingat nito para sa kanya. Sa maliit na silid pa rin ang diretsyo ni Marcela. Nakahiga siya sa kama at nakatingala sa kisame. Sa katahimikan ay tila naririnig niya ang boses ng namayapang amo. Hindi ka pa rin ba lumilipat ng kwarto, Marcela? Napakaraming silid na. Di hamak na mas malaki at komportable para sa'yo. Pero nagtsatsaga ka sa lumang kwarto. Yun ang paulit-ulit na sinasabi nito sa tuwing malalaman na pinili niyang manatili sa maliit na silid sa loob ng marangyang mansyon. Ramdam niya ang pagtulo ng mga luha. Hindi niya magawang lubusang maging masaya. Kahit na tila pa napakaswerte niya sa lahat ng ipinamano sa kanya. Dahil ang totoo, sa pangalawang beses at para siyang nawala ng ama. Tuluyan siyang pumikit bago tumagilid. Napakunot noo si Marcela. Kahit nakasarado ang mga mata, ay nauulinigan niya ang kumosyon sa ibaba ng bahay. Magsilayas kayo sa pamamahay na to. Hindi kayo pamilya para manatili sa mansyon. Lumalim ang linya sa kanyang noo bago nagmulat. Mga kasambahay po kami rito at hinayaan po kami ng bagong may-ari ng bahay na manatili rito. At sino ang tinutukoy niyo? Ang tagapagmana po ni Don Octavio. Ah, yun bang caregiver na pinamanahan ni Papa? Sarkastikong sagot ng ginang. Automatikong bumangon pa upo si Marcela. Mabilis ang paghinga niya. Nang makita ang liwanag mula sa bintana, ay napagtanto niyang umaga na. Hinagod niya ang buhok at tinanong ang sarili kung panaginip lang ba ang mga boses na yon. Hanggang sa mapaitad siya ng marinig ang pagkabasag ng kung ano sa sahig. Agad niyang hinawi ang kumot at bumaba. Mula sa itaas na palabag ng bahay ay dumungaw si Marcela sa ibaba. Naroon ang isang ginang at dalawang may edad na lalaki na tila pamilyar sa kanya. Nilingan niya ng mabilis ang mga picture frame sa isang sulok bago muling binalikan ng mga ito ng tingin. Ang mestizo na lalaki at may ilang bahid ng puting buhok, ang panganay na si Octavius, ang pangalawa na si Ofelia at ang bunso na si Osias, ang tatlong mga anak ni Don Octavio. Naroon din ang isang dalaga na nag-iisang anak ni Octavius, si Claudette,
ang mga batang lalaki na mga anak namin ni Osias, sina Jace at Lance. Nang ilipat ang mga bata, ay nagtagpo ang tingin ni Marcela at ng lalaking may tattoo sa braso na kaswal na nakapamulsa sa di kalayuan ng mga ito. Tingin ko, naroon ang tagapagmana. Walang gana na wika ni Evan habang naroon pa rin ang atensyon sa babaeng nasa itaas. Sabay-sabay na tumingala ang mga anak at mga apo ng doon kay Marcela na agad na tumaas ang paghinga. Hoy! Ikaw na babae ka? Pababa ka rito! Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Marcela bago bumaba ng hagdan. Matalim ang tingin ng pamilya ng matanda na makita siya. Hanggang sa magsalita ang panganay na anak nito. Ikaw bang caregiver ni Papa na pinamanahan niya? Napatingin siya sa kapatid nitong si Ophelia na nakangising hinagot siya ng tingin mula ulo hanggang paa. At kahit hindi ito magsalita, ay alam niyang nasa isip nito. Siguradong kinamit niyang pagiging bata niya para mapaikot si Papa. Saad ng ginang. Well, she looks innocent. Walang makapagsasabi na isa siyang mistress ni Lolo. Nakatingin sa kanya ang kaisa-isang apong babae ng doon na si Claudette. What is a mistress? Takang tanong naman ni Jace. A mistress is a woman involved with the married man, but she's also a gold digger with a clear financial agenda. Si Evan ang sumagot nang maglakad palapit sa kanya. Mataas ang dibdib ni Marcela nang isa-isang tingnan ng mga kaharap niyang mapanuri ang mga tingin. Tila ba siguradong sigurado sa ibinibintang sa kanya. Tapos na ba kayong manghusga? Natahimik naman ang mga ito. At kayo naman ang pamilya ni Don Octavio na hindi man lang siya dinalaw kahit minsan. Anong sabi mo? Agad siyang nilapitan ng gigil na si Ophelia pero hindi siya natinag. Hanggang sa huling hininga niya, hinihintay niya kayo. Bakit ngayon lang kayo dumating? Tuluyang nabasag ang tinig ni Marcela. Si Evan ay napatitig sa babaeng puno ng panghihinayang at pagkadismaya. Bago nalinga ang ina at dalawang tiyuhin na hindi nakakibo. Mabilis ding makabawi ang suminghal na si Ophelia. Wala kang karapatan na magtanong. Isa ka lang hamak na alalay. At kayo wala na si Papa. Lahat kayo palalayasin ko sa mansyon. Lumapit si Tetay kay Marcela. Marcela, hindi tayo pwedeng umalis dito. Sa'yo ng bahay na to. Pero hinablot sila pareho sa braso ng galit na ginang at itinulak. Si Eva naman ay naguguluhan sa nasasaksihan. Wala na si Papa, kaya wala na kayong trabaho rito. Marcela, sandali! Hindi tayo pwedeng umalis. Pigil-pigil siya ni Tetay sa entrada ng mansyon. Wala tayong lugar at karapatan sa bahay na to. Nandiyan ang mga anak ni Don Octavio. Nagkakamali ka. Hindi ba't ikaw may-ari ng lahat ng naiwan ni Don? Hindi ko kailanman pinangarap ang ganitong buhay o ang yaman, Tetay. Pero hindi mo ba naisip na may dahilan si Don Octavio kaya kanya pinamanahan? Masigit kang kilala ni Don, kaya wag mo sanang ipagsawalang bahalang lahat ng ito. Wag mo siyang biguin, katulad ng ginawa ng mga anak niya. Tumulo ang luha ni Marcela bago tinanaw ang malaking litrato ng namayapang amo. Huwag mong kakalimutan na ikaw ang tagapagmana niya. Sa paso naman ng bahay ay magkakaharap ang mga anak ni Don Octavio. Si Evan ay tumindig na pailing-iling. Sinabi niyong kinalimutan na tayo ni Lolo, pero ibang sinasabi ng caregiver niya. He was waiting for us. He was waiting for his family. At tayo yun. Kaya bakit hindi natin dinamayan si Lolo? Nalilitong sabi niya. Umismid lang ang kanyang ina habang nanatili ang galit na mga tiyuhin. I don't believe that caregiver. Sinasabi niya lang yun para iiwas ang sarili niya kung bakit sa kanya lahat napunta ang yaman ng lolo mo. Tama ang Uncle Octavius mo, Evan. Ikaw na rin nagsabi. Tayo ang pamilya. Kaya dapat tayo magmana ng lahat-lahat. Hindi ang pipitsugin na. Takapag-alaga na yun. Wala akong tiwala sa babaeng yon. Siguradong pinaikot niya si Papa para makuha niya ang lahat. Pinagkatitigan ni Evan ang ina bago umalis. Nang maiwan ang tatlong magkakapatid, ay mahinang nagsalita si Octavius. Nakausap po si Atty. Rico. Hindi pa tuloy ang pinipirmahan ni Marcela ang affidavit na tinatanggap niyang iniwan ni Papa. Good. That means bababawi pa natin yun. Napakaraming naiwan ni Papa at hahati-hatiin natin yon para sa atin.
Mabuti naman at kailangan ko rin ng malaking halaga para sa utang ko sa kasino. At ako naman, kailangan ko makabawi ng puhunan sa nalugi kong kumpanya. Ang bala ko naman ay mag-travel all over the world. Nakangiting dugtong ni Ophelia. Si Marcela naman ay nakakubli at dismayadong napailing nang marinig ang mga anak ni Don Octavio na hindi niya kakitaan ng pagluluksa at pangungulila. Napasinghap lang siya nang may kumabig sa bewang niya at bitbitin siya. Nakakunot noon niyang hinarap ang binatang apo ng Don na binitawan siya. Napaatras pa siya nang lumapit ito sa kanya. Why are you nosing around in other people's business? Mahinang tanong nito habang walang espasyo ang muka sa kanya. Akma siyang aalis nang ibalik ni Evan sa pwesto at idikit sa dingding. Bakit ka nakikinig sa kanila? Ulit nitong tanong. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Buwisit niyang itinulak ito at umalis. Nagmamadaling naglakad si Marcela papasok ng mansyon. Naabutan niya si Tetay sa loob. Marcela, may problema ba? Walang aalis. Hindi tayo aalis dito, Tetay. Sinong hindi aalis? Nilingon nila si Ophelia na nauuna kasunod ang dalawang kapatid na palapit sa kanila. Batapang siyang humarap sa mga ito. Hindi kami aalis ng mansyon. Akma siyang lalapitan ng galit na ginang nang pigilan ni Osias. Itong lumapit sa kanya at pinagkatitigan siya sa mga mata. At nababasa niya roon ang pagbabanta. Umalis ka na. Agad nakakapagpigil pa kami sa'yo. Mawalang galang na ho, pero walang dahilan para umalis ako. Kayo ang meron. Lakas loob niyang tugon bago seryosong sinulya pa ng ginang. Nakita ni Marcela ang gumuhit na galit sa magkakapatid. At alam niyang kailangan niyang maging matapang para ipakita sa mga ito na poprotektahan niya ang mana na iniwan ng dating amo. Anong sabi mo? Ako ang may-ari ng mansyon at kung hindi niyo ko gagalangin, kayo ang kailangan lumayas. Pwede niyong okupahan at ng mga batang mga kwarto sa itaas. Kung ayaw niyo, pwede na kayong umalis. Halika na, Tetay. Aniya ng talikuran ng mga ito. Kasunod ni Marcela ang kasambahay na maglakad nang sandaling mapahinto na makasalubong si Evan. Tuluyan niya ring nilampasan ito nang umakyat sa hagdan. Napasigaw naman sa galit si Ophelia habang ang dalawang kapatid nito ay problemado. Ang lakas ng loob ng babaeng yon. Ano bang gagawin natin sa kanya? Tanong ni Octavius. Kailangan natin siyang mapaalis. Sagot ni Osias. Well, may point siya. Legally, sa kanyang lahat ng mana. Bakit hindi na lang natin dalawin ang puntod ni Lolo? Pagkatapos, bumalik na tayo sa Italy. Nagkapanunod na lumingon ang tatlo kay Evan na naglakad palapit. Are you out of your mind, Evan? Yamot siyang nilapitan ng ina. Ma, pinaghirapan ng lolo mo bilyon-bilyong pera at mga ari-arian niya. Tapos hahayaan mo lang mapunta sa babaeng yon? Anong malay natin kung pinadali niya buhay ng lolo mo para instant siyang maging bilyonarya? That's too much, Ma. Hindi imposible yun, anak. Nakakasilaw ang pera at ang buong akala ng tagapag-alaga na yan. Wala na ng pamilya ang lolo mo. Meron nga ba sa atin? Evan! Sinugod siya ng tiyuhin na si Osias. Nagharap silang dalawa ng kwelyuhan siya nito pagkatapos ay nagtitimping binitawan din. Sinasabi ko lang ang totoo, Uncle Osias. Sabi niyo noon na ayaw tayong makita ni Lolo. You even stopped me from visiting and calling him. Dahil niloko ng lolo mo ang lola mo. He had an affair at sigurado akong isa sa mga babae niya ang caregiver na yon. Napatingin siya sa kanyang Uncle Octavius nang sabihin niyon. Wake up, Evan. Alamin mo kung sino ang tunay na dapat kampihan. Dugtong nito. Nakatayo sa silya si Marcela. Katatapos lang niyang punasan ng malaking litrato ng Don. Nang isabit, ay sandali niya iyong pinagmasdan ng may maliit na ngiti. Nandito na ang pamilya niyo, Don Octavio. Alam ko, kahit papano, masaya na kayo. Napahinto si Evan sa paglalakad nang makita ang caregiver na nakatayo sa ibabaw ng silya at pinagmamasdahan ang litrato ng kanyang lolo. At nang matitigan ang mukha nito, ay hindi niya ito makitaan ng kahit anong masamang intensyon habang nakatitig sa kanyang lolo.
Mabilis na bumaba ang tingin ni Evan nang makita ang mga paa nitong mahuhulog sa silya. Nag-aalala naman ang nanlalaking mga mata ni Marcela. Nang mahulog, ay may agad na sumambot sa kanya. Kinakabahan siyang napalinga. At naroon ang binatang apo ng matanda. Evan? Maingat siya nitong ibinaba. Hinatak naman niyang damit at seryoso ang naging anyo. Kung kailangan mo ng tulong, you should have asked for it. Anito. Kung noon ngang nabubuhay si Don Octavio, wala na kayong pakialam sa kanya. Sa isa pa kayang litrato lang? Sarkastikong sagot ni Marcela. Nakatayo sa silya si Marcela. Katatapos lang niyang punasan ang malaking litrato ng Don. Nang isabit, ay sandali niya iyong pinagmasdan na may maliit na ngiti. Nandito na ang pamilya niyo, Don Octavio. Alam ko, kahit papano, masaya na kayo. Napahinto si Evan sa paglalakad nang makita ang caregiver na nakatayo sa ibabaw ng silya at pinagmamasdan ang litrato ng kanyang lolo. At nang matitigan ang mukha nito, ay hindi niya makitaan ito ng kahit anong masamang intensyon habang nakatitig sa kanyang lolo. Mabilis na bumaba ang tingin ni Evan nang makita ang mga paa nitong mahuhulog sa silya. Nag-aalala naman ang nanlalaki na mga mata ni Marcela. Nang mahulog, ay may agad na sumambot sa kanya. Kinakabahan siyang napalinga. At naroon ang binatang apo ng matanda. Evan? Maingat siya nitong ibinaba. Hinatak naman niya ang damit at seryoso ang naging anyo. Kung kailangan mo ng tulong, you should have asked for it. Anito. Kung noon ngang nabubuhay si Don Octavio, wala na kayong pakialam sa kanya. Sa isa pa kayang litrato lang? Sarkastikong sagot ni Marcela. Napaatras siya nang lumapit si Evan sa kanya na siguradong sigurado ang anyo. Baalaga sa aming si Lolo. Importante siya sa akin. Pinagkatitigan ni Marcela ang kaharap. Kung ganon, bakit sa dami-dami ng numero na tinawagan ko, walang kahit isa lang sumagot sa inyo? Agad na nagsalubong ang mga kilay ng binata. Tumawag ka? Hindi lang isa. Magkahinang pa rin ang mga mata nila nang kunin ni Marcela sa bulsa ang cellphone at itinaas. Sinulya pa naman yon ni Evan. At naroon nga ang mga nakapilang numero na sinusubukan na tawagan ng caregiver. Muling nagtugma ang mga mata ng dalawa. Nariyan ang mga numero nyo. Inabot ni Marcela ang maliit na notebook sa binata matapos iyon. Binuksan naman ito iyon at pinagkatitigan pagkaraan ay nilipat-lipat ang pahina. These are old contact numbers. They aren't active anymore. Nagtagpo ang mga mata nila. It's been a few years. Noong sabihin ni Uncle Octavius na magpalit kami lahat ng mga contact numbers. Lihim ang paghinga ng nagtatakang si Marcela. Nang ibalik ng kaharap ang notebook, pareho silang natigilan ng magdaiti ang mga kamay. Nagkatinginan sila sandali bago nagmamadali at pakasual na inilayo niya ang kamay. Yan lang ang numerong pwedeng kontakin. Kaya nung maging mahina si Don Octavio, wala akong ibang matawagan kahit nung isugod siya sa ospital. Pwede ko bang tanungin kung anong cause of death ni Lolo? Sinulya pa ni Marcela ang apo ng matanda na mas mahinahon na at handang makinig sa kanya. Meron siyang sakit sa puso. Nagkaroon na rin siya ng sakit ng maraming komplikasyon. Nandito ang papel mula ospital. Pwede ko ipakita sa iyo. No need. Naniniwala ako sa iyo. Nagkatitigan sila at sandaling natahimik. Alam mo bang kinikwento ka sa akin ni Don Octavio? Simula ni Marcela, isang maliit na ngiti ang nakita niya sa binata na naging maluha-luha. You tell stories about me? May ngiti siyang tumango. Ayaw niyang ipagsabi, pero ikaw ang paborito niyang apo, kaya ikaw ang bukang bibig niya. Si Eva na, mahilig sa musika. Si Eva na, palagi niyang kasama sa golf at mga business meeting. Higit sa lahat, si Eva na, pinakamamahal niya. Naaninag niya ang pagtulo ng mga luha ni Eva nang yumuko ito. At sa pagkakataon na yun, nakita niya ang pamilya na hinahanap ng matandang amo.
I want to see him, pero huli na ako. Garalgal na sagot ni Evan nang magpunas ng sariling mga luha. Simula nung alagaan ko si Don Octavio, hindi na siya napagod magkwento tungkol sa inyo. Gusto niya kayong makita bago siya mawala. Kaya, bakit hindi niyo siya pinuntahan? Nagka-problema si na lolo at lola. Kaya nagdesisyon si lola na mag-migrate kaming lahat sa Italy. Sumamang loob ni mama at ni na uncle. Pero nagsisisi siya. Nagsisi si Don Octavio sa pagkakamaling yun. At gusto niyang makita kayo at humingi ng tawad. Lumipat ang tingin ni Evan sa kaharap. Umiling-iling ang dalaga na may mga luha. Naroon ang panghihinayang nito at malasakit sa kanyang lolo. Walang araw na hindi niya kayo hinanap. Walang araw na hindi siya nangulila sa isang pamilya. Doon tuluyang dumami ang mga luha ni Evan na muling napayuko. Marahan namang lumapit si Marcela. Tinapik-tapik ang likuran nito. Hanggang sa tuluyang yumakap kay Marcela ang apo ng matanda. Kahit sandaling natigilan, ay tinanggap niya iyon ng may luha. Iniisip na kahit papaano, sa pamamagitan niya, ay nayapos nito ang lolo. They should have come earlier. Sabi ko sana na matagal ko na siyang pinatawad. Nakahingi rin sana ako ng tawad sa kanya. Sigurado akong pinatawad ka na niya, Ivan. Sagot niya. Marahang kumalas kay Marcela ang binata. Asiwa itong nag-iwas ng tingin. Bukas, dadalaw ako sa puntod ng lolo mo. Nang magbaling ang apo ng Don sa kanya, ay ngumiti siya ng maliit. Gusto mo bang sumama? Siguradong matutuwa si Don Octavio kung makakasama kayong lahat. Katulad ng hiling niya bago siya mawala. Ipapaalam ko sa kanilang tungkol sa pagdalaw. Salamat, Evan. Napatingin siya sa kamay na hinawakan nito. Ako dapat ang magpasalamat, Marcela. What? Hindi kayo sasama? Hindi makapaniwalang tanong ni Evan habang magkakaharap sila sa mahabang mesa. Magkikitain ako. Ganon din ako. Baila din ako. Magkakasunod na sabi rin ng dalawang tiyuhin. Pinilig-pilig ni Evan ang ulo habang pinagmamasdan ang mga ito. I can't believe all of you. Ganyan talaga kayo kagalit kay Lolo. Kahit nasa puntod na siya, wala kayong balak na makita siya. Sa dismaya ay buwisit na tumindig at umalis ang binata. Naghihintay naman sa labas si Marcela nang lapitan ni Evan. Aalis na kami. Pilit itong ngumiti. Let's go. Lumampas ang tingin niya. Nagbabaka sakaling kasama nito ang pamilya. Pasimple siyang hinila sa braso ni Tetay. Akala ko ba kasama ang buong pamilya ni Sir Evan? Kahit bang mga bata, pinagbawalan nilang wagdalawin ang puntod ni Don? Maliit niyang nilingon ang binata na kasunod. Nauna silang maglakad ng kaibigan. Hindi ba talaga nila dadalawin ang ama nila? Hindi natin sila mapipili, Tetay. Tuluyan silang nakarating sa isang pribadong sementeryo. Si Evan ay nakatayo sa tapat ng puntod ng kanyang lolo. I'm so sorry, Lo. If I have to face you like this, dapat umuwi ako. Dapat nasamahan ko kayo hanggang sa huli. Si Marcela ay nakikinig sa emosyonal na apo ng matanda. Evan! Makapanunod na nilingon nila ang boses na yon. Naroon si Claudette, kasunod sina Jace at Lance. Come here, dito si Lolo. Lumapit ang mga ito at pinagkatitigan ang lapida ng Don. Tuluyang tumulo ang luha ni Marcela habang pinagmamasdan ang mga nakatalikod na apo ng namayapang amo. Huli man, ang mahalaga ay narito ang mga ito katulad ng hiling ng matanda. Hanggang sa lapitan siya ni Claudette. What are you doing here? Hanggang dito ba kailangan nakabantay ka? Hindi na namin makakausap si Lolo para bawiin ang mana sa'yo, kaya umalis ka na. Napahintulang ito na magsalita si Evan. Claudette, please, don't start. Galangin mo naman ang puntod ni Lolo. Nagbaling ito sa kanya. You can stay, Marcela. Nilinga naman niya ito. Ayos lang, Evan. Naiintindihan ko. Gusto ko lang malaman nyo na sigurado kong masaya ang Lolo Octavio nyo na nandito kayong mga apo niya. Hindi naman nakakibo si Claudette sa sinabi niya. Maiwan ko na kayo. Maliit na ngumiti si Marcela bago tumalikod. Agad na sumunod naman si Tetay dito.
Nasundan na lang ito ng tingin ng binata. Oh, mabuti naman na nandito ka na. Sarkastikong bungad ni Ofelia na sinalubong sila ni Marcela sa mansyon. May kailangan kayo sa akin? Nakataas ang kilay niyang tanong. Kailangan ka naming makausap. Si Octavius ang sumagot na nilinga niya. Tungkol saan? Dariyan si Atty. Rico at gusto niya tayong makausap. Sagot naman ni Osias. Hoy muchacha, pumalik ka na sa trabaho mo. Saad ng ginang kay Tetay. Tetay, tawagin mong iba pang kasambahay. Kumain kayo pagkatapos magpahinga at mag-uusap lang kami ng mga anak ni Don Octavio. Kontra niya rito. Nakita niya ang gigil ng ginang nang ngumiti siya. Si Tetay naman ay bumaling sa kanya. Magiging maayos ka ba sa kuko ng bruhang yan? Mahinang tanong nito. Wala kang dapat ipag-alala, Tetay. Naghihintay na si Atty. Rico. Naunang tumalikod si Octavius na sinundan ni Osias. Bilisan mo! Isang matalim na tingin ang iniwan sa kanya ni Ofelia bago sumunod sa mga kapatid nito. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Marcela bago humakbang. Nang makapasok sa malaking opisina, ay naroon na ang abogado kaharap ang mga anak ng Don. Takma siyang uupo nang hilahin ni Ofelia ang silya. Ang mga anak lang ang uupo. Matuto kang lumugar. Hinila niya pa rin ang silyang hawak nito dahilan para gigil siyang tingalain ng ginang. Ang silyang ito ay nasa loob ng pamamahay ko, kaya pagmamay-ari ko rin to. Ganon na rin ang silyang kinauupuan yung magkakapatid. Tama ba, attorney? Dilinga ni Marcela ang abogado na tumango. Hinila niya ang silya at kaswal na naupo roon. Ngayon na nandito na kayo, Octavius, Osias, Ofelia at Marcela. Gusto ko lang ulitin ang last will and testament ni Don Octavio. Ang lahat ng iniwan niya, simula sa mga property, mga pribadong sasakyan, mga bahay, mga pera sa bangko, at mga negosyo, ay ibinibigay niya sa caregiver niyang si Marcela. Siyang solong tagapagmana. Paano naman kami, attorney? Agad natutol ni Osias na sinundan ni Octavius. Kami ang mga tunay na anak. Wala kayong dapat ipag-alala dahil nasa batas ang karapatan niyo bilang mga lehitimong mga anak. Ang 50% ng lahat na maiiwan na yaman ay paghahati-hatian niyong magkakapatid. 50%? Hindi makapaniwalang sagot ni Ofelia. Pagkatapos, lahat mapupunta sa babaeng hindi naman namin kaano-ano? Ipinaalam ko lang ang laman ng dokumento, Ma'am Ofelia. Tumindig at nagbaling ang galit na ginang kay Marcela. Ibang klase ka ring babae ka? Pinilit mo ba si Papa na iwan sa'yo lahat ng pinaghirapan niya? Paano kayo nagkaroon ng oras para pag-usapan ng tungkol sa mana habang naghihintay sa punto ng tatay ninyo? Sa halip na sumagot, ay iyon ang naging tanong niya. Wala kang karapatan na questionin kami. Kaya wala rin kayong karapatan questionin ang naging desisyon ng ama niyo sa pinaghirapan niya. Mariin niyang sagot. Ang punto lang dito, babae ka rin na Papa, dahilan para ibigay niya sa iyong lahat. Malakas na segunda ni Osias. Sabihin niyo ang gusto niyong sabihin, pero hindi niyo mababago ang dokumento. Natigilan si Marcela nang humablot ng folder si Ofelia at palipa rin sa kanya. Ramdam niya ang gumuhit na hapdi sa kanyang noo. Bumaba ang tingin niya sa nagsabog na mga papel sa sahig. Agad na tumayo naman ang abogado. Kumalma kayo, kailangan nating makapag-usap ng maayos. Paano kami kakalma, attorney? Ang ama namin, pinamanahan ng hindi naman naming kadugo. Sa wakas, ay nagsalita ang dismayadong si Octavius. Ang tanging makakasagot lang yan ay si Don Octavio. Kung sigurong mas maaga kayong umuwi, malalaman ninyo ang sagot. Natahimik ang mga ito hanggang sa may inilagay na dokumento sa ibabaw ng mesa ang abogado. Ano yan, attorney? Tanong agad ni Osias. Formal nang tinanggap ni Marcela ang lahat ng mana na iniwan sa kanya ng papa ninyo. Darito ang katunayan na ang lahat ng yaman ay pagmamay-ari na ni Marcela. Akmang kukunin yun ni Ofelia nang maunahan ni Marcela. Napatingin sa kanya ang magkakapatid. Siguro naman ngayon,
Malinaw na sa inyo ang tungkol sa mana. Kitang-kita niya ang panggagalaiti na walang magawang magkakapatid bago siya taas noong lumabas ng opisina. Hindi! Napahinto ang mga paa ni Evan nang marinig ang sigaw ng ina nang dumaan siya sa kwarto nito. Maingat siyang sumilip sa nakaawang na pinto. Naroon at kaharap nito ang kanyang mga tiyuhin. Kahit ako, hindi makakapayag na sa kanya mapunta ang lahat ng iniiwan ng papa. Problemadong sagot ni Osias. Kaya anong gagawin natin? Tanong naman ni Octavius. Kailangan mawala sa landas natin ang babaeng yon. Napakunot noo si Evan at pinapakinggan ang mga susunod na sasabihin ng ina. Si Marcela naman ay naroon na sa sarili niyang kwarto. Naroon sa ibabaw ng kama niya ang ilang papel ng iba't ibang bahay ampunan at kumakalinga sa mga matatanda. Napalinga siya sa pinto nang marinig ang katok mula roon. At nang buksan ay naroon si Evan. Napatingin ito sa mga naroon sa ibabaw ng kama. Busy ka? Tanong nito. Hindi naman, pasok ka. Aniya, ipinaghila niya ito ng upuan. Nanatiling naroon ang atensyon ni Evan sa mga papel nang maupo ito at kunin ang isa. Little Angels Foundation? Isang bahay ampunan na yan sa bibigyan ng donasyon. Donasyon? Oo, mula sa lolo mo. Pinanood ni Evan ang caregiver na maupo sa kama at ipinagpatuloy ang pag-aasikaso ng mga papel bago ibinaba ang hawak at nakakunot noong pinagmasdan ng dalaga. Napaangat naman ang tingin ni Marcela nang itaas ni Evan ang kamay at hapulusin ang kanyang noo. Na paano to? Agad naman siyang umiwas dahilan para tingnan siya nito at maibaba ang kamay. Wala. Huwag mong alalahanin yan. Muli siyang nagtuon sa ginagawa. Kahit nagtataka, ay nagbaling na rin doon ang binata. May dahilan si Lolo para ibigay sa iyong lahat. Basag ni Evan sa katahimikan. Huminto naman ang kamay ni Marcela at nilinga ito. Ngumiti sa kanya ang apo ng matanda. Nakikita niya sa iyo. Siguradong ito ang dahilan niya. Bakit sa inyo niya ipinaman ang lahat? May patutunguhan ng yaman niya kung mapupunta sa iyo. Ang totoo, noon pa man gusto ko na magpatayo ng masisilungan ng mga matatanda. Doon, may mag-aalaga at mag-aalalay sa kanila. Tumangu-tangu si Evan. I can help you. Talaga? May ngiting tanong ni Marcela. I'm working as an engineer back in Italy. Kaya kung kailangan mong tulong para sa project na gusto mo, that will be my pleasure. Kung ganun, simulan na natin ang pagpaplano. Ganito sana ang gusto kong maging itsura ng magiging tutuluyan nila. Sumilip sa papel na hawak ni Marcela si Evan at matyagang nakinig sa kanya. Lihim na sinulyapan niya ito bago napangiti. Akmang papasok sa kwarto ng dalaga si Ophelia nang mapahinto at mapangisi. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Mukhang may ibang paraan para makuha ang mana na dapat ay mapunta sa amin. Bulong ng ginang. Inihatid ni Marcela sa tapat ng pinto ang binata. Salamat sa oras mo, Ivan. Magtatanong na lang ako sa iyo ng iba pang kailangan para sa proyekto. You can come to me anytime, Marcela. Salamat. Sige, magpahinga ka na. Akma siyang tatalikod nang pigilan nito ang braso niya. Sinulyapan niya ang kamay ni Evan bago sinalubong ang seryoso nitong mga mata. Pwede bang huwag ka munang lalayo sa akin? Tuwid ang mga mata nitong nakatingin sa kanya at nakikita niya roon ang pag-aalala. Anong ibig mong sabihin? Kung aalis ka, sabihin mo sa akin. Simula ngayon, dapat siguruhin ko naligtas ka. Mas lalo lang nagtaka si Marcela. Inila siya ni Evan at niyakap. Ang mga palad nito ay nasa likod niya. Magpahinga ka na, Evan. Nang isarado ni Marcela ang pinto ay natigilan din siya. Dinapuan siya ng hindi maipaliwanag na kaba. Kinaumagahan ay may pagmamadaling naglalakad palabas ng mansyon si Evan nang bigla na lang sumulpot ang kanyang ina. At saan ka pupunta? I have to meet someone. Humakbang na siya pero muli itong humarang. Pansin ko na nagiging malapit kayo ng caregiver na yon. Ipaaalala ko lang, siya ang dahilan kung bakit tayo may problema ngayon. Kayo ang problema at hindi siya. Babae siya ng lolo mo.
That's not true. Nagmalasakit lang siya kay Lolo nung wala tayo. Gusto ng lolo mo babaeng yon. Kaya nga niya binigay ang lahat ng yaman sa kanya. Kaya huwag mong kakalimutan kung sino ang dapat kamuhian mo, Ivan. Lumaki at lumiit ang butas ng ilong niya habang dinuduro siya ng kanyang ina. Napatingin si Marcela sa humintong kotse sa labas ng bahay. Sandali pa niyang nilingon ang di kalayuan na mansyon hanggang sa lumapit sa kanya si Tetay. Halika na, Marcela! Hinihintay na nila tayo! Kahit alangan, ay pumasok siya sa sasakyan kasunod ito. Sinulyapan pa niya ang bintana at inalala ang bili ng apo ng matanda. Nang umabanti ang kotse, ay napahinga na lang siya. Nilingon siya ng katabing si Tetay. May inaalala ka ba? Tanong nito. Umiling siya, kahit ang totoo ay nababahala. Sir? Nilinga ni Eva ng isang kasambahay na palapit sa kanya. Naroon siya sa tapat ng kwarto ni Marcela. Si Marcela ho? Naku sir, kaalis lang po nila. What? Baka maabutan niyo pa ho siya sa ibaba. Mabilis siyang bumaba sa hagdan at lumabas ng mansyon, pero wala na siyang natanaw na kahit anong sasakyan. Maraming salamat sa donasyon mo, Marcela. Malaking tulong ito sa mga matatanda na narito. Nakipagkamay si Marcela sa nangangalaga ng Home for the Aged na si Mrs. Castro. Maraming salamat din ho sa kabutihan niyo sa kanila. Kung may kailangan kayo, pwede niyo ho akong tawagan. Ang amo kong si Don Octavio. Napakarami niyang pwedeng itulong sa inyo. Siguradong masisiyahan sa langit si Don Octavio sa pagtulong mo. Sandaling sinulyapan ni Marcela ang matatanda sa loob ng pasilidad. At sa mga ito ay naalala niya ang dating amo. Habang lula ng sasakyan papunta ng sementeryo, ay napatingin si Marcela sa balisang driver. Manong, may problema ho ba? Kanina ko pa ho, sinusubukan magpreno pero ayaw kumagat. Tensyonadong sagot nito. Takot silang nagkatinginan ni Tetay at naghawak ng kamay. Pareho silang napasigaw nang maramdaman ang mabilis na naging takbo ng sinasakyan. Nagpagewang-gewang ang kotse. Mahigpit ang naging hawak ng kinakabahan na si Marcela sa suot na seatbelt habang nakikita ang pagragasa ng sasakyan. Marcela, ito na bang katapusan natin? Umiiyak na tanong ni Tetay sa tabi niya. Magdidiretso tayo sa bangin. Sigaw ng driver. Magkikita-kita na yata tayo ni Don Octavio. Patuloy ni Tetay. Sa sandaling yon ay naalala ni Marcela ang sinabi ni Ivan. Hindi kaya may kinalaman ang nangyayaring ito sa babala nito sa kanya? Nanlalaki ang mga mata niya na makita ang bangin. Sabay-sabay silang napasigaw nang tuluyang mahulog ang kotse sa tubig. Pabalik-balik ang hindi mapakaling si Ivan sa labas ng mansyon habang nakapamewang. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik si Marcela. Evan, what's wrong with you? Hinihintay mo ba ang caregiver na yon? Huwag ka na magsayang ng oras mo. Dahil baka hindi na siya makauwi. Anong ginawa niyo, ma? Wala. Bakit wala pa sila dito? Aba, anong bali ko? Baka naman tinakbo na niya ang lahat ng bana. Kasamang muchacha na yon. Nakangising sagot nito. Akmang aalis ito nang humakbang siya. O baka naman may ginawa kayo. Napakunot-no ito. Pinagbibintangan mo ba ako, anak? Narinig ko kayo, ma. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ivan. Huwag na kayong magkaila. I heard you loud and clear. You wanted her gun, so you could take everything. Matapang na hinarap ni Ophelia ang anak. Masama bang kunin ko ang para sa amin ng mga uncle mo? Walang sa inyo, ma. Si Lolo nagdesisyong ibigay ang lahat kay Marcela. Dahil siya lang naging pamilya ni Lolo na wala kayo. Lumagitik ang pisngi ni Eva nang lumipad doon ang palad ng nagdudumilat sa galit na ina. Ganyan! Ganyan ang epekto ng babaeng yun sa lolo mo. Nakita mo kung paano kalasunin ng babaeng yun, Ivan. Ano? Gusto mo na si Marcela? Nang hindi makasagot si Evan, ay padabog siya nitong binitawan. This is not about me, Mama. Tungkol to kay Lolo at kung ano kayo bilang mga anak niya. Natigilan naman ang ina. What did you say? Dumating si Osias na narinig ang sinabi niya. Sinasabi ko lang ang totoo. Nandito kayo at naghahabol sa mana. Pero hindi naman kayo nagpakaanak kay Lolo.
Napatili si Ophelia nang suntukin siya ng tiyuhin na si Osias. Napadpad siya sa sahig. Talaga bang nasa panig ka na babaeng yun, Ivan? Akma siyang lalapitan muli nang harangin ng ina. Stop this, Osias! Hindi ang anak ko dapat na pinagbubuntungan dati ng galit, kundi ang caregiver na yon. Tumindig si Ivan. Gamit ang likod ng kamay, ay pinalis ang dugo sa sulok ng labi. Si Lolo, nagsisi siya, pero hindi ko yun makita sa inyo. Nakangising wika niya nang tingnan ng ina at mga tiyuhin. Nagkagagulong pamilyang to, habang ang mistress na yon, nagpapamudmud ng pera. Pailing-iling ang nakangisang si Claudette, habang sina Jace at Lance ay patuloy sa paglalaro. Sa loob ng mansyon ay nilapitan ng kasambahay ang tumunog na telepono. Magandang umaga po, ito pong Serapino Residence. Natigilan ito sa narinig. Binitbit ang telepono at lumabas ng bahay. Sir Evan, si Ma'am Marcela po! Napahinto sa pag-alis si Evan nang marinig ang tensyonadong boses ng kasambahay. Nagmamadali itong lumapit at ibinigay sa kanya ang telepono. Nasa linya po ang mga pulis. Na-aksidente raw po si Ma'am Marcela at Tetay. Nakahingi daw po ng tulong si Mang Ramon. Nagkatingin na naman ang tatlong magkakapatid. Mabilis na kinuha ni Evan ang telepono at tinapat sa tenga. Maingat naman na nakikinig ang mga anak ni Don Octavio. Puliso ito ng Santa Monica. Nahulog ko ang sasakyan na minamaneho ni Ramon at kinukumpirma na naroon si Marcela kasamang isa pang kasambahay na nadala sa ospital. Saang ospital? Kabadong tanong ni Evan nang maglakad patungo sa kotse. Papunta na ako. Iabot niya ang telepono sa kasambahay. Akma siyang sasakay nang magsalita ang ina. Anak, ano raw ang nangyari? Interesadong tanong nito. Sumunod na magtanong ang kanyang uncle na si Osias. Kumusta sila? Buhay pa raw ba si Marcela? Saan na natuluyan ng babaeng yun? Rinig niyang bulong ng kanyang uncle. Buwisit siyang sumakay ng kotse at kinalampag ang pinto ng sasakyan. Malakas siyang bumusina dahilan para natatarantang umalis ang mga ito sa daan niya. Pinaharurot niya iyon hanggang makarating sa ospital. Excuse me, nandito ba mga biktima ng car accident sa Santa Monica? Tanong niya nang lumapit sa nurse station. Nasa ward po sila, sir. Thank you. Nakakast ang isang binti ni Marcela. May ilang sugat ang pisngi ng tingalain ng pulis. Ano kung sinasabi niyong hindi aksidente? Ayon ho sa investigasyon namin, sadyang inalis ang preno ng sasakyan niyo, Miss Abad. Ibig sabihin ho, may nagtatangka sa buhay ninyo. Nagkatinginan sila ni Tetay na may mga galos din. Bago nagsalita ang driver na nakabenda ang paligid ng ulo. Maayos naman ho ang sasakyan nung gabing tiningnan ko. Paliwanag nito. Napatitig si Marcela kung saan. Gusto ko lang itanong, Miss Abad, kung may kaaway ba kayo? Naiisip na pwedeng gumawa nito? Naalala niya ang sinabi ni Evan at paalala nito sa kanya. Barahan niyang itinaas ang tingin sa pulis. Ang pamilya ni Don Octavio. Sigurado niyang wika. Natigilan sa paghawi ng kortina si Evan nang marinig yon. Malungkot siyang umatras at hindi na itinuloy ang pagpasok sa ward. Nang makaalis ang pulis, ay binalingan ni Marcela si Tatay. Ibig sabihin, pati si Sir Evan kasabwat nila? Tanong ng kaibigan. Hindi ito magagawa ni Evan. Paano ka nakakasigurado? Dahil siya mismo nagbabala sa akin. Kung ganun, alam niyang mangyayari to. Pero bakit hindi niya sinabi sa'yo? Sa mga pulis ang pagtatangka sa'yo? Doon natigilan si Marcela at natitigan si Tetay na patuloy sa pagsasalita. Ibig sabihin lang, nasa pamilya niyang katapatan niya. Kung sa bagay, sino nga ba naman na magsusuplong sa sariling kadugo? Maswerte pa tayo nakaligtas, Marcela. Kaya mag-ingat ka. Lahat gagawin nila para sa yaman na napunta sa'yo. At hindi natin alam kung sino ang totoo at hindi sa'yo. Sinulyapan niya ang kortina ng ward. Siguradong tumawag na ang pulis sa mansyon para ipaalam ang nangyari sa kanila. At kung may pakialam nga sa kanya si Evan, ay pupunta ito. Pero hindi ito nagpakita. Mataas ang paghinga ni Marcela nang makababa ng kotse at tingalain ang mansyon. Ano gagawin mo ngayon, Marcela? Alalay siya ni Tetay nang magtanong. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Sa totoo lang, ay ayaw niyang mag-akusa sa kahit na sino. Pero malinaw ang nakikita niyang katotohanan.
Isa sa pamilya ni Don Octavio ang nagtangka sa buhay niya. Ika-ika siyang pumasok sa loob. Walang tao ron, kaya nagdiretso siya sa dining. Nagkubili siya ng maabutan ng 3 anak ng Don at ang panganay nitong apo. Mukhang matatagalan pa sa ospital ang caregiver na yon. Bakit hindi natin aasikasuhin ang pakikipag-usap natin sa abogado ni Papa? Tama, naisip ko rin na kumonsulta sa bagong lawyer para ilipat sa atin ang lahat ng mana. Segunda ni Osias. Imposible yun. Wala na tayong magagawa sa last will and testament ni Papa. Sagot ni Octavius. Natahimik ang mesa. Si Eva naman ay seryosong nakatitig sa nilalarong pagkain sa plato. Si Eva na lang ang pag-asa natin. Napalingon ang nakakunot noong binata sa ina. Anong ibig mong sabihin, Ophelia? Tanong ni Octavius. Nakangiting nagbaling si Ophelia sa anak. Malapit lang loob nila ng caregiver na yon. At yun ang plan B natin. Kung hindi natin kayang mapapayag ang mga abogado, ipagpapatuloy ni Eva ang pakikipaglapit sa babaeng yon at kukumbinsin siya na ilipat sa pangalan natin ang lahat. O hindi ba? Mas madali yon? Kahit iika-ika, ay umalis si Marcela buhat sa narinig na panggagamit ng binata sa kanya. Umakyat siya sa hagdan habang umaaho ng dibdib. Hindi ko gagawin yun. Tutol ni Evan. Come on anak, alam ko naman na hindi mo gusto ang babaeng yon. Gusto ko siya. Sagot niya na ikinalaho ng ngiti ng ina. Ano ba yung sinasabi mo? Gigil na tanong nito ng sandaling, sulyapan ang mga kapatid. Alam ko kung anong dahilan ni Lolo, kung bakit kay Marcela niya binigay ang lahat. Dahil karapat-dapat siya kumpara sa inyong lahat. Siya lang ang nagmalasakit, siya lang ang totoo, at siya lang ang pumuno ng pagkukulang niyo sa sarili niyong ama. Tumayo si Evan, tiningnan ng ina at mga tiyuhin. Gigil ang mukha niya habang pinagmamasta ng pamilyang. Halos hindi niya matanggap. Dito ko ngayon sa harap niyo para tanungin kung kayong dahilan ng aksidente ni Marcela. Hindi nakakibo ang kahit isa sa mga ito. Kayong nagtangka sa buhay niya, di ba? Paano kayo umabot sa pagiging mga kriminal? Di tayo umuwi para sa yaman ni Lolo. Dito tayo para sa kanya. Nasa kahit sa puntod niya, makasama niya tayo. Nagpatuloy si Evan sa pagsasalita. Pero kasama niyo ang mga anak niyo habang nakikipag-agawan kayo sa mana. Ito bang gusto niyo? Yaman lang din ang gusto niyong habulin namin sa inyo kapag nandun na kayo sa pwesto ni Lolo? Sinulyapan niya ang ina na nagpipigil ng luha. Ma, please, stop this. Napatawad na ni Lola si Lolo. Magkasama na sila ngayon sa langit. Lahat naman tayo nagkakamali. Give him the peace he deserves. Halika na, Tetay. Dala-dala ni Marcela ang mga damit, kasunod si Tetay. Mula sa itaas ng mansyon, ay isinabog niya yon sa ibaba. Saktong lumabas ang 3 anak ng Don at si Evan. Tinangala siya ng mga ito. Nagtama ang mga mata nila ng binata. Marcela? Oo, ako nga. Akala niyo ba nagtagumpay kayo sa masamang balak niyo sa akin? Akmang magsasalita si Evan nang muli niyang ihagis ang mga damit. Naroon siya sa itaas at umaalingaw-ngaw ang galit na boses. Hindi niyo na kailangan mag-impake para lumayas. Mariin niyang wika. Marcela! Tumahimik ka, Evan. Hindi ko alam kung mga anak ba talaga kayo ni Don Octavio. Dahil wala kahit isa man lang sa inyo ang nakakuha ng pagiging mabuti niyang tao. Nakakahiya kayo. Pera lang ang mahalaga sa inyo. Habang ang tatay niyo, kayo lang ang gusto. Napakurap naman si Evan. Nakikita niya ngayon ang mga anak niyang handang marumihan ng mga kamay para lang sa yaman na hindi nila pinaghirapan. Sinulya pa ni Marcela si Evan. Sinayang yung pagmamahal niya sa inyo, kaya magsilayas kayo. Hindi ko pasisilungin sa bahay niyang mga katulad ninyo. At huwag na kayong umasang may makukuha kayong kahit isang kusing. Dahil hindi ko yun hahayaan. Huwag niyong alalahanin ang ama niyo dahil lang sa sarili niyong pangangailangan. Sandaling sinulya pa ni Marcela ang litrato ng Don bago bumaba ang tingin sa mga ito. At hindi ako babae ni Don Octavio dahil nire-respeto at minahal ko siya na parang tunay na tatay ko. Tuluyang umalis ang mga anak at apo ni Don Octavio sa mansyon. Si Marcela ay ipinagpatuloy ang pagdodonate sa mga matatandang nangangailangan. Malapit nang matapos ang proyekto na nasimulan mo, Marcela. Nakangiti sila ni Tetay habang pinagmamasdan ng halos patapos ng bahay kanlungan.
Sigurado akong marami tayong makukukup na matatanda rito. Sandali, may balita ka na ba sa pamilya ni Don Octavio? Simula nung umalis sila, hindi ka na nila ginulo. Lumabas din sa investigasyon na silang nag-alis ng preno sa kotse. Kaya bakit hindi mo sila sinampahan ng kaso? Iniisip ko si Don Octavio. Masasaktan ko siya kapag ginawa ko yon. At kahit na anong mangyari, mga anak pa rin sila ni Don. Hindi yun magbabago. Si Sir Ivan, hindi mo ba siya inaalala? Patuloy ni Tetay. Lihim ang pagbuntong hininga ni Marcela. Ang totoo, pilit niyang iwinawaksi sa isip ang binata. Nanghihinayang siya at umasa na kahit konti, naging totoo ang ipinakita sa kanya nito. At ang pagmamahal nito sa kanyang lolo ay tunay na pag-ibig ng isang apo. Sa airport ay kaharap ni Evan ang ina na si Ophelia. Kahawak kamay niya ito habang may malungkot na ngiti. Are you sure you're not coming with us? I want to stay here, Ma. I'm so sorry sa lahat ng nagawa ko, anak. Sana kung nasan man si Papa, mapatawad niya kami. Niyakap niyang umiiyak na ina pagkatapos sinulyapan ang dalawang tiyuhin na kasama ang sari-sariling mga anak. Sa nakalipas na buwan ay nakita niya ang pagbabago ng mga ito. Isang beses ay alam niyang lihim na nagpunta ang ina at mga tiyuhin sa puntod ng ama. At dahil doon ay alam niyang mahal nito ang kanyang lolo. Nang maihatid ang pamilya ay nagtungo si Evan sa sementeryo. Dala-dala ang 4 na bulaklak na pinabibigay ng ina at mga tiyuhin. Lolo, di ka ba magsasawa sa akin? I choose to stay here para araw-araw kitang madalaw. May ngiti niyang idilapag sa isang tabi ang mga bulaklak pagkatapos sinindihan ng kandila. Naging seryoso din ang kanyang anyo. Remember what you told me? Ang sabi niyo, mga magagandang alaala lang dapat ang tatandaan ko. Sana, ganoon din kay Lolo. Lahat ng masasayang alaala kasama kami ang alalahanin niyo. At gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Patawarin niyo si Mama, sina Uncle Osias at Uncle Octavius. Alam kong sa puso nila, wala kayong katapat na kahit anong halaga. Hinaplos-saplos niya ang lapida ng kanyang lolo. Pinakatitigan niya ang pangalan nito. Mahal ka namin, Lolo. Yun lang ang baunin niyo. Mahal ko kayo. Hindi yun nagbago. Hinalika ni Evan ang lapida ng matanda bago tumayo at napalinga. Napahinto si Marcela nang makita ang binata. Pareho nilang hinahabol ang mata ng isa't isa. Aalis din ako. Humakbang si Evan pero nang mapadaan sa kanya ay pinigilan niya ito sa braso. Pwede kang manatili rito. Sa ating dalawa, ikaw ang may karapatan rito, Evan. Ngumiti siya sa apo ng matanda. Malinaw ang narinig niyang pagsisisi at pagmamahal nito para sa matanda. Pareho silang humarap sa puntod nito. I want to thank you, but I also need to apologize. Hindi mo tinuloy ang kaso sa pamilya ko. Hiling ko na sana may matutunan sila sa nangyari. Bumalik na sila sa Italy at tanggap na nila ang lahat. Binalingan niya ito. Ikaw, may iwan ka rito? Tumago naman ang binata. I'm staying here for Lolo. Siguradong matutuwa si Don Octavio. Ikaw, magiging masaya ka ba na nandito ko, Marcela? Naghinang ang mga mata nila. Totoo bang ginamit mo lang ako? Nag-ulap ang mga mata niya nang tanungin iyon. Yun bang nararamdaman mo? Balik tanong ni Evan sa kanya. Umiling naman siya at yumuko. Sinapo ng binata ang magkabila niyang pisngi at pinagkatitigan siya sa mga mata. Hindi kita ginamit kahit kailan. Gusto kita, Marcela. At yun ang totoo. Nang maramdaman ni Marcela na humangin, ay napatingin siya sa paligid at napangiti. Pakiramdam niya ay nasa paligid lang ang Don at nakangiting pinanonood sila. Muli niyang binalikan ang tingin ng binata. Hindi ko kailangan ng kahit na anong yaman sa mundo. Para sa akin, ikaw lang ang mahalaga. Your heart is so pure that I wanted to be mine. Gustong gusto kita, Marcela. Gusto rin kita, Ivan. Napangiti naman ito. Pinagkatitigan niya ito na mayroon ding ngiti. Talaga? Tumango naman si Marcela. Niyakap siya ni Ivan ng mahigpit. Sasamahan mo ba akong ipagpatuloy ang proyekto na sinabi ko sa'yo? Tanong niya
nang magkalas sila ng binata. Kahit saan, sasamahan kita Marcela. Magkahawak ang mga kamay nila ni Evan nang muling harapin ang lapida. Naiiyak na pinagmasdan iyon ni Marcela. Siguradong masaya na sa langit ang kanyang dating amo. Huli man, nakita at nalaman ng matanda ang pagmamahal na meron ng pamilya nito. Sa kabila ng pagkakamali, tunay na minamahal si Don Octavio ng mga anak at apo. Maraming salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo kay Lolo. Ipinakita mo sa amin na kahit kailan, hindi matatapatan ng perang pag-ibig Marcela. Muli siyang nilinga ni Evan. Sandaling hinaplos sa pisngi bago inabot ang kanyang labi. Buong puso naman niyang tinanggap iyon. Saksi ang langit sa pag-ibig na natagpuan nila ni Evan sa isa't isa. Na para kay Marcela ay higit sa kahit anong yaman. Tuluyang naitayo ang bahay kanlungan para sa matatanda na ipinangalan nila kay Don Octavio. Katulad nila na Evan ay nag-aalaga at umaalalay din ng ina at mga tiyuhin nito sa tuwing umuuwi ng bansa. Sa puso ng mga ito ay sa paraang yon makakabawi ang mga ito sa pagkukulang sa ama. At natutunan na kahit kailan walang makatutumbas sa halaga ng isang pamilya. Wakas.